guys, another video. So, hindi sana ako gagawa ng video about politics only. Kasi nakakaumay na. Parinig ng corruption, wala namang ginagawa. Lalong lumalala. So, ang una kong sasabihin is difference between past president and the present. Si past, by courage and confidence, sabihin yung gusto, pero nasa sama yung hindi magandang words sa bibig niya. And dahil doon, pati yung mga Pilipino, ginagawa na rin. Example, the, ano ba tawag doon? Kung sino nagsimula, gagawin din ng iba. Weird. Yung president, ngayon, tahimik siya. At ginagawa niya as president. Ang gusto ko lang sa past, is dahil doon sa courageous and confident niya, masabi lahat ng gusto niya. Excuse me. Yung ilong ko, may sipon ako. Dahil doon, sumusunod yung mga sanga niya. Natatakot din gumawa ng ganito ganyan. Pero meron pa rin naman yung gumagawa ng kalukuhan sa time niya. Pero nung andito yung president natin ngayon, tahimik ka. Pati yung project na hindi natin alam eh. Kung may ginawa siya o hindi. Si past president, madanda lang. Kaya medyo nalalaman natin yung iba. Ano ba tong sipon na to? Tapos yung president ngayon, may ginagawa ba siya? Di ba ang tahimik? Okay lang din naman yun. Pero may courage din or confident din siya sana sitahin yung mga saga niya na iayos nila ang trabaho nila. Minsan nga yung speech niya or yung interviews niya, hindi ko naiintindihan, promise. Marami din ako nakikita sa comments na hindi ko talaga maintindihan sinasabi niya. Si Past President Duterte is clear pero nananagdagan ng alam niyo na. So, may nakita kong kung sana ilagay yung death penalty sa corruption sa gobyerno, kung may gawa ng corrupt, well, meron ako nakitang comment. Ayan, nakakahiya. Pati yung tao, actually, hindi lang yung nasa gobyerno. Totoo po yun. Corruption po yung mag-isip ka ng masama sa ibang tao, magsalita ka ng masama sa ibang tao, gumawa ka ng masamang gawain sa ibang tao. Corrupted na talaga tayo. And, alam na ng ibang bansa yun. Nakakahiya. Sa kanila, alam nila, corrupted sila yung iba. And accepted nila. Tayo, kahit anong gawin mo, akala mo na kung sino magaling, parang hindi ginagawa. Yun ang ginagawa, kaysa i-accept na isa ka doon. Ako nga ay kunting pag-iisip lang. Kailangan kong i-accept. Para mapanatili ko lang yung tempo ko as holy. Para sa darating na message. Kung sino ba mag-message siya, intuition na yun. Or discernment. Kasi pag paulit-ulit mong ginagawa yung sins, tapos wala kang ginagawa, ipag-pray man lang yung ginawa mong kasalanan, yun, babalik ka sa dati, sa low vibrational. Kasi yung gawin nila yung trabaho nila sa sarili na, ipapasa nila sa ibang tao. Paano kung sinabi na ipapasa sa ibang tao? Or pinuproject sa ibang tao? Yung unforgiving natin. Hindi tayo marunong, ano bang Tagalog kasi nun? Mag-forgive ng ating sarili. Na gumagawa tayo ng mga kasalanan. Sa ibang tao na gumagawa ng kasalanan sa atin. Yung ang galing natin, i-praise yung sarili natin. Pero yung ibang tao na tumulong sa atin, hindi tayo marunong. Parang inaangat mo yung sarili mong bangko. Mas marami yung, sa tingin ko sa Filipino, mas marami yung ganun eh. Kaysa yung humbleness na sinasabi nila. Ibang klaseng humbleness yun eh, sa dark side. Yung medyo iba ba naman natin ang sarili natin, i-realize din naman natin yung work ng iba na tinulong sa atin. At ang pinakamabigat is kung saan tayo tumitingin ng good example is sa may pera at sa may power. Hindi man lang natin i-realize na paano kaya niya nakuha yung perang yun at yung power na yun. Balik ta rin man natin ang mundo. Si Kibuloy na to, si Maharlika na to, ang mga past natin o yung mga mayayaman dyan, lalo yung biglaan, saan kaya galing yun?
Excuse me? Confirmation? Saan kaya galing ang mga yun? Ano? Hard work nga eh, hindi mabilis. Mararamdaman mo lang yung ano ng hard work mo, yung tip ng hard work mo, pag dumating na, in God's timing na sinasabi nila. Pero yung ang bilis, wow. Kahit nga noon pa, nung kabataan ng isang pastor, milyonaryo lang dapat, hindi bilyonaryo. Ibig sabihin, inano niya yung sarili niya. Sa kalukuhan din. Pwedeng, nag-drug lord din. Pwedeng, nag-human trafficking din. Basta lahat, yung mabilis, pwedeng kumuha ng pera. Imposible din na hindi sila gumagawa ng ritual. Kasi noon pa naman na, noon, before this, na nangyayari na lumalabas ang mga kulay natin, tunay, may mga sabi-sabi na para gumanda yung buhay mo, mag-alay ka ng buhay. Imposible na hindi nila alam yun. Buhay ng animal or tao. Mas maganda yung ano, wala kang sasabihin na hindi maganda, tumahimik ka na lang. Wala kang isipin na hindi maganda, i-ano mo na lang yung pag-isip mo kung paano ka mag-grow at mag-mature. And barbaric act din yung gumagawa ng black magic, kulam, etc. Nasa past na po yun eh. Na dapat kalimutan na natin yun. Toxic, isa sa toxic na culture natin. Wala siyang practicality tungkol sa spirituality also. Kasi, inalis mo na yung sarili mo sa book of life. Hindi mo niligtas yung sarili mo. Pinahamak mo pa. Ibig sabihin, buong generation mo pa. Pinahamak mo. Dahil sa walang konsensyang ikaw. O nabalitaan nyo din ba yung nangyari sa Davao, yung may mga pulis na pupunta sa para it's si Kibuloy, pero ito nakikinig ako sa radyo ngayon. Sino daw nag-utos sa kanila na pumunta doon? Well, common sense pag-isipin natin. Kahit i-deny man natin totoo. Kung sino bang nagbabagayan, di ba? Sa una pa lang. Excuse me. Nag-blow out lang ako. Grabe tong sipon na to. So, grabe, bankrupt na nga yung gobyerno, ganito pang gagawin nila. Sila din nagsisiraan sa loob ng Senate. Leader mismo, or yung pulis niya mismo. What's that? Lahat may division. Parang, sabihin mo nang, akala ko 2 lang yung division. Parang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang daming division. So, kung ayaw nyo ng division, yung iba na innocent, i-weigh nyo na lang kung saan ang maganda at bad. Doon nyo malalaman kung gusto nyo malaman yung katotohanan. Excuse me? Kasi ang gulo nila eh. So, pag naguguluhan talaga tayo, i-weigh natin kung malalaman na natin yung common sense kung sino ang totoo at hindi. So, siguro kailangan nating, alisin na yung past at i-forgive. Yung tingnan natin yung present, lalo yung mga congress. Labas lang naman yung receipt, di ba? Common sense. Ang dami nilang sinasabi pa ikot-ikot kung saan nanggali ang milyon at bilyon. Maglabas lang naman sila. Sabihin lang nila. But ang daming nilang sinasabi, naglilid sa denial tuloy. At lalong naglilid sa katotohanan na, ibig sabihin, nilustay lang ng ganun-ganun, na walang dahilan. O, di ba? Ang daming sinasabi, ang daming paikot-ikot ganito. Katulad ng libro na nood ako ng isang, yung, maganda rin yung, binubroadcast nila yung hearing nila sa Senate. Yung kay VP natin at yung, ano bang pangalan nung girl na senator na yun, sorry, nakalimutan ko. Yung tinanong niya na, ano bang nakalagay sa libro? At bakit maglalabas yung gobyerno ng ganun na amount? Tapos sinagot ni VP na,
namumuliti ka. Yan dun yung pangalan niya. Baliktad ata siyang sinasabi niya na namumuliti ka. Promise. Hindi natin alam yung sinasabi natin. Hindi natin alam na yung meaning, yung gising, alam ang katotohanan. Wala ka mang pinag-aralan or may pinag-aralan ka kung gising kang tao? Ano? Bakit nga ba maglalabas yung gobyerno ng ganun na amount para sa librong yun? Wrong yung ano niya, yung sagot niya. Yung hindi niya sagot kasi sinabi niya. Wait, idagdag ko dito yung ano, yung video na yun. Actually, nakita ko yung libro. Ang ganda ng kwento about isang magkaibigan. Pero yung sagot niya, ibubuto kasi ako ng mga magulang ng mga bata. Andun yung pangalan ko sa likod ng libro. Ha? Para saan po yung sagot na yun? And ang dapat sinagot niya doon is, kung ako yun ah. Kasi, may pinagtatakpan nga eh. Di ba? May pinagtatakpan. Isa po yung libro na may mga matutunan yung mga bata. Yung pagkakaisa ng isang pagkakaibigan. Tapos nilabas niya, sabi niya may pangalan siya sa likod. Pamumuliti ko po yun. Siya mismo naglabas ng katotohanan. Namumuliti ka ba? Madam Chairman, ano ba yan? Pamumuliti ko pa po ata to, sabi ata dun. Ayan, screenshot. Pamumuliti ko nga naman talaga yung ano, nangangampaign siya. Lumabas ang totoo. Tanga-tanga ng ano, sorry ng word ko. Siya mismo ang nagsabi na, nagkakampaign ako para sa next na election. Wala sa sagot niya. Pero pag gising ka at inaano mo lahat ng sinasabi nila, ha? Ano ba tang taong to? Ignorante or idiot? Totoo yun. So, ang dami nyo, well, example din to ng problema natin na hindi tayo marunong, ano ba yun? Mag-speech. Hindi tayo marunong mag-social communication. Manners and attitude. Kasi dinagdag nila doon yung usapan about sa manners and attitudes nila. Hindi ko naintindihan yung ugali ng nalagdag din yun. Ano ba yan? Parang mas maganda para yung example ng mamamayan is mag-aral din mga tatakbo ng sinityang ng mga presidente ng proper way of speech, communication. Yung lumalabas sa bibig natin. Kasi tayo mismo nagpapahamak sa ating sarili eh. Kung anong lumalabas sa bibig natin, sino tayo. Yung akala natin, natago natin yung gusto nating itago is lumalabas. Ang ganda sana nung libro eh. Pero yung sagot niya mismo sa ano, okay lang naman na ilagay niya doon yung ano niya eh, yung pangalan niya, of course siya yung gumawa ng libro. Pero ang wrong part is, bakit siya kukuha ng budget niya sa loob ng gobyerno? Ilibro niya yun. Yung ibang gumagawa nga ng libro eh, sarili nilang fans. Diba? Kasi sila ang writer. Kukuha lang siya ng mag-produce or printing press na tapos babayaran niya yun. Yung mga gusto nila, ginagamit nila ang gobyerno. Example po yun. Kasi sa kanya lumabas yung example ng ano eh. Pinahamak. Sila lang din nagpapahamak sa sarili nila. Pating tong president natin, yung bilyon na ginamit niya sa pagtatravel. Ano kayang klaseng kwan yun? Business. Parang wala tayong nakikita eh. Anong klaseng business trip yun? Bilyon yun eh. Madami tayong narinig dyan na lumalaki na lalo yung utang ng Pilipinas ng gobyerno. Paano kung kaya? Pag meron pang utang ang singilin natin. Kasi may nakita akong ancient movies or series na nung hindi makabayad ng yung gobyerno nila ng utang, yung siningil nila is yung past na umupo doon. Pwede naman yun. Kasi sila ang umutang, sila yung nakaupo doon. Nasa kanila yun,
pangalan nila yung utang na yun. Pwede naman, singilin natin sila sa utang nila na yun kasi walang kinalaman yung tao dun sa lugar na yun sa utang na ginawa nila. Bibigay-bigay kayo ng ayuda? Or yun yung ibang dahilan, yung mga tao. Dahil sa ayuda, binibi kayo. Kaya gustong-gusto nyo, hindi nyo alam na galing sa utang. Malapit nang mawala yung Pilipinas ang ibang bansa na maghahandle dahil sa utang na yan. Second na tayo dun sa bansa na ang nag-handle sa kanila is ibang bansa na. Mas maganda siguro para mag-grow tong bansang to. Hindi mismo yung tao niya mismo yung mag-rule. So willing ako na ibang bansa mag-handle basta maganda yung huwag nilang papalitan yung rules, huwag nilang gagawing katulad ng rules nila. Kung anong rules, yun pa din. Pero, agree ako na huwag nilang papalitan yung Republic Democracy or ng kasi mawawalan tayo ng talaga, mga ari-arian. Kung itutulan nila tayo sa ibang bansa. Lalaban tayo doon. Pero yung mag-agree na silang mag-handle sa pwede pa rin naman nating, yun pa rin ang rules natin. Alisin natin yung mayors, governors, senators. Kasi yun lang ang alisin sa rules. Siguro, ang is yung leader. Tapos yung may prime minister na parang right hand na tagapagsalita. Basta yung rules, yun pa din. Kasi sa totoo lang, rules natin dito sa Pilipinas, maganda na, pero yung mga nakaupo, hindi makapaghintay na pinag-aawayan nila makaupo sila para makagurakot at ginagamit yung power nila para sa hindi magandang business Immature act. Kayong mga tao, yun talaga ang gusto nyo? Yung dahil lang sa nagbigay sila ng ayuda, binigay nyo na yung trust nyo sa kanila? Na kung binigyan kayo ng tigwa 100 nung nag-campaign sila, okay na yung trust nyo? Ganun lang kadali? Wow! Corrupted nga tayo. God, sana ipag-pray na lang natin kung sinong susunod na mag-handle sa atin. Tayo mismo or ibang bansa, i-handle tayo ng tama. Para gumanda tong Pilipinas na to. Kasi daming nagsasabi ng daming resources. Baka in the future kung maganda yung paano i-handle ng leaders natin at yung mga kasi yung leader, ibig sabihin hindi lang yung president, kasi leader din naman yung vice president, yung senators, yung mayors, etc. hanggang bababa. Leaders po sila yun. Kung magtutulungan sila, maganda yung lugar. Kasi may mga kilala naman ako dito sa Pilipinas na isang community, maganda kasi yung leaders talaga nila, from the ski hanggang mayor, hinahandle nila yung lugar nila ng tama. Hindi sila nangungurakot. May mga kilala akong mga ganun na lugar. At pag pupunta ka talaga malinis, maayos, syempre hindi natin maiwasan yung tao, hindi maganda yung pagkatao na sinasabi nila. Pero at least, makikita mo na pina-follow nila yung rules. So, I think this is enough. And this is my last other words about politics. Because politics is so tiring. Lalo kung hindi rin sila nakikinig at hindi nila iayos yung sarili nila, di ba? Pero continue, kung may nasita kayo, continue lang po na iparating yung message yun sa kanila. Kasi pagtatahimik tayo, lalong lalala yung corruption. Pagtatahimik po tayo mga tao. Kung walang gigising sa atin isa't isa. Pag hindi rin talaga natin iayos yung personality qualities, manners, good conduct, etc., walang mangyayari. Corrupted tayo lagi. So thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the bell notification, comment if you want, and share sa mga next videos.